Nagpa-ultrasound kami sa Japan dahil nga illegal at bawal sa India ang pag-alam ng gender ng baby namin. So, tara samahan nyo kami for today's video. So, ayan ang aking OOTD for today. Like, buntit na talaga. Halatang halata na yung aking baby bump. So, papunta kami ngayon sa clinic kung saan kami ni-recommend ng friend ni Pavan. Kasi nagsasalita ng English yung doktor. And actually, wala talaga sa plano namin magpa-ultrasound dito. Kasi parang nasa isip nga namin, surprise na lang yung gender ni baby. Hindi naman mahalaga kung anong gender niya. Diba? May mga ganun eksena. Ginag-gaslight ang sarili. Pero ang totoo, syempre, curious naman din talaga ako. Gusto ko din naman talaga malaman ang gender ni baby, no? So, dahil nga illegal at hindi pwede ang pag-alam ng gender sa India. Ayan, nandito din kami sa Japan. Hindi ito yung purpose namin pagpunta sa Japan na baka gawan niyo ako ng issue na pumunta kami sa Japan para magpa-ultrasound. Hindi, ten. Wala talaga to sa plan. Yung friend lang kasi ni Pava na dito nakatira sa Japan. May family na siya dito and in-offer niya sa amin na kung gusto daw ba namin malaman yung gender ni baby, pwede niya daw kami i-recommend dun sa doctor kasi English speaking. Dumaan din pala muna ako dito kasi nagugutom na ako, te. Hindi ako nakapag-almusal, so kailangan kumain daw muna ako bago yung ultrasound. And ang aga ng appointment namin, like ang bilis lahat ng pangyayari kasi lalagang wala siya sa plano namin. Yung itinerary namin for today, i-cancel namin para dito. So, bumili ako ng 2 pork bun. And then, makikita nyo talaga, na ginagawa nila sa harap nyo. Ang galing. Super duper sarap niyan. Like, ayun yung pinakamasarap na pork bun na natikman ko sa buong buhay ko. Ganun extreme level na pagka-OA talaga. Tapos, ang bango-bango niya, umaalingasaw yung amoy. So, natatempt na ako nakainin siya. Kaya lang nasa kami train station. Nakakahiya naman kung dyan ako kakain. So, talagang pigil na pigil. Anyway, so sa India nga, di ba, bawal yung pag-disclose ng gender. Kapag yung doktor sinabi sa'yo yung gender ng baby, may chance na makulong sila and everything. Ganun din sa case namin. Kapag sa India namin inalam yung gender, makukulong din kami, te. But pag sa ibang bansa mo naman ginawa, like for example, inalam ko yung gender sa Pilipinas, inalam ko yung gender sa, alam mo yun, ibang bansa, pwede, di ka na makukulong. So kung may mga Pinay na may Indianong asawa, tapos inalam nila yung gender sa ibang bansa or nag-gender reveal sa Pilipinas, okay lang yun. Eating handmade most famous pork bun right outside the ultrasound clinic. So habang sarado pa, ayun, sa baba ko nakinain yung aking pork bun or siopaw. Ang sarap-sarap talaga mga tileg. Hindi ako nagjo-joke. Yung pangalan ng shop is 555 Horay. Ay, ano daw? 55 Horay pala. Anyway, pagdating namin dun sa loob, medyo nangangapa-ngapa pa ako kasi hindi kami masyado nagkakaintindihan. Pero meron silang translator device doon. And ang babait ng mga attendant talagang i-guide ka nila. So pagpasok namin sa loob, ayun, pwede pa mag-video. O diba, ibang-iba talaga pagdating sa India, hindi ka pwedeng mag-video kahit audio. Bawal talaga. Yung doktor ko din is lalaki, so medyo nakakailang. Kasi nakabukas din yung ilaw, te. Tapos parang nakahanginan yung kifi ko dyan. And I-explain niya lahat-lahat sa akin. So sobrang nakakatuwa kasi ang galing niya din mag-English. Pero ayun, sadly, hindi namin nalaman yung gender ni baby kasi mga te, hindi siya umikot. Hindi niya pinakita ang kanyang genitals, so walang chance para malaman namin yung gender niya. And pinapabalik kami kinabukasan. Pero may nahabol kasi kami na train kinabukasan na schedule and bayad na. So, in-skip na lang namin. Medyo nalungkot ako sa part na akala ko kasi malalaman ko na yung gender ni baby that time. And makakapamili ako ng mga damit accordingly. Or ng mga gamit, ganyan. Tapos makakapag-isip na rin ako ng pangalan. Yung pangalan tuloy na nasa isip ko ngayon, dala-dalawa. Like, may pang babae, may pang lalaki. But yeah, carry lang. Wala tayong magagawa. Kasi nga yun, ang sabi ng doctor sa amin, hindi niya nga daw ma-sure kasi nga hindi masyadong visible. But anyway, tignan nyo naman, nangangati na ako dito. Hindi ko alam kung bakit. Meron pang ganyan-ganyan sa iba kong part ng katawan. Siguro dahil sa lamig kasi sa India ang init that time. Dito nilalamig pa kami. Tsaka sa mga nagtataka, ate, ang init na ngayon sa Japan. Late upload kasi ako, be. Alam nyo na. Palagi talaga akong late mag-upload. So, pasensya naman, no? Then, si Pavan kaya nakamask kasi sinisipo na din dito. Itong video na to is taken around April pa. So, malamig pa talaga sa Japan. Anyway, ay naghahanap kami ng restaurant kung saan kami pwedeng kumain ng lunch. And then, nahanap namin itong onigiri shop. Sikat daw ito, sabi ni Pavan. Nakita niya lang sa Google. Nag-order kami ng pork miso soup. Soup. That is good. That's right. This is the best food. So flavor.
Si Pavan, alam nyo naman bihira ko lang yan mapakain sa labas, pero kapag nagta-travel kami, wala kaming choice. Syempre, di ko naman siya malulutuan, no? So, puro syempre outside food kami, pero tinatry niya pa rin yung best niya na maghanap ng mga healthy options. And bukod dyan sa dalawang onigiri na aming in-order, nag-order pa kami ng grilled na eel na may kasama ring rice. O, diba? Like, ilang araw na ako dyan nag-i-eel. Kasi naging favorite ni Pavan yung grilled na eel. Like, talagang favorite niya. Parang inaaraw-araw namin. Ito pala mga ting itsura ng restaurant. Parang ang lakas niya maka-homely vibe, ganon. Parang bahay lang siya. Tapos si ate lulutuin niya sa harap mo, ganon. After that, nagpunta kami ng Uniqlo kasi gusto ko mamili ng mga dress, ganyan. Or mga maternity clothes. Nagtingin na rin kami ng mga jacket kasi wala kami masyadong dala dito na mga panlamig eh. Hindi rin kasi namin in-expect na malamig pala dito sa Japan that time. So ayan, ang dami namin na pagkukuha, no? Kasya pa kaya lahat sa maleta namin, hindi ko na din alam. And ayan ako, bitbit ko pa rin yung 555 huray ko. Ano daw? 555 huray. Diyos ko, hirap na hirap banggitin. Kasi nung pauwi pala kami, may nadaan kaming ganyan ulit. So, bumili ako ulit, o, diba? Masarap talaga siya mga te. So, kung may chance kayo na matry siya, itry nyo. Nasa ano lang daw yun available. Sa Kyoto, tsaka Osaka. So, sa Tokyo, hindi siya available. Bumili na rin kami ng heat tech para pang layer. Kasi nga, sinisipon na si Pavan. After namin sa Uniqlo, bumalik na kami ng aming hotel. Kasi yung energy ko, 10% na lang. Iba talaga pag buntis yung pagod ko, malala. Hindi ko na kaya maglakad-lakad pa. So, ayan si Pavan, nagbubok na siya ng taxi kasi di ko na talaga kaya maglakad. Kung nasa option lang ang paglipad, lumipad na ako. Pagdating namin ng hotel, ayun, natulog na ako kasi di ko na nga kaya, diba? So, pagising namin, super duper late na and buti na lang merong restaurant na malapit sa amin na bukas pa. So, pumunta kami doon. Ang sikat sa kanila is okonomiyaki. Tapos, nag-order din ako ng takoyaki. Tapos, parang healthy yung ano nila dito, okonomiyaki, takoyaki, ganyan. Gluten-free daw. Si Pavan ang kinakain niya, diba mga gluten-free na foods lang. So, masayang-masaya siya dito. Tapos, masayang-masaya ako sa takoyaki kasi sobrang sarap ng takoyaki talaga. Yung sikat sa restaurant na to is yung okonomiyaki, pero mas nagustuhan ko yung takoyaki. Tapos, binibidyohan nga ako ni Pavan dyan kasi magkaaway kami. Dahil gutom na ako that time. Tapos, nasusungitan ko na siya dala ng gutom. Pasensya na. Binibidyohan niya ako, kala niya ngingiti ako sa camera, Pero mas lamang yung gutom ko. So, syempre, di ko siya pinapansin. Kain lang ako ng kain. Nag-order pa kami ng 2 okonomiyaki. Tapos, ang laki-laki ng serving. Pwede na siya pang 2 tao. I mean, yung isang serving, pwede na pang 2 tao. Kaya yung isa, tinake out na lang namin. Kasi, syempre, sayang pagkain yan, di ba? Huwag tayo magtapon ng grasya. O, ayan pala yung claims nila. Gluten-free, low in both sugar and calories. So, mga ganun, di ba? Ang atake. So, talagang happy si Pavan dito sa restaurant na to. Pero, syempre, nakalimutan ko na yung pangalan. Basta nasa Osaka to, Umeda area, ganun. But, yeah, ayun lang. Dito ko natatapusin yung vlog namin. Thank you for watching. Bye! Sana nag-enjoy kayo for today's vlog. Huwag niyo kalimutan i-follow ako.